at si Yusek Claire Castro ay magbabayad Yon. ng damages sa kasong ito. Dapat pagbayarin yung animal na yon. Yon. Bago! At kung gugustuhin Explain ko na kanina. sana na sampahan siya ng criminal case, si Yusek Claire Castro ay makukulong. Pero dahil ayaw ko siyang masaktan, hindi ko siya sinampahan ngayong araw ng criminal case pa. Pero, attorney, nothing more you want to add? Oo, wala na. Kasi ano lang nga, well, as I already explained, medyo komplikado yung dynamics eh. But let it be known na this is not the last. This is maybe the first, but this is not the last. Nako. Kung meron pa kami nakikita against any other person, then a-advisean po namin ang aming kliyente kung anong dapat gawin. But ito lang just to vindicate, this is more of vindication. So, katulad ng sinabi niya, ayaw niyang makulong si Yusek Claire Castro. Grabe siya, no? Hindi, totoo. Tingnan mo yung ano nung puso nung bata na to, no? Ayaw niyang makulong si Castro. Hindi yun ang kanyang ano. Hindi ang kanyang motibo ay gumante, di ba? Hindi yun ang kanyang motibo. O yung sinasabi ni Yusek Castro ngayon na patahimikin daw siya. Pustahan tayo, dadamay na naman niya si Duterte, oh. Ako na magsasabi sa'yo, si Duterte nagutos dyan, nandun sa ICC. Ako na magsasabi sa'yo, Yusek Castro. Si Duterte nag-utos kay Libiste, si Pangulong Duterte, para patahimikin ka. Hindi nga makapasok yung hindi makakamag-anak dun. Dadamay mo na naman mga Duterte. Tuloy. Bayad lang ng 110 million. Ito. Pakinggan natin yung kaso. Ito. Sinampahan ng reklamong libel ni Batangas Representative Leandro Leviste si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaugnay yan sa mga patutsyada umano ni Castro sa kanyang vlogs laban sa solar firm na tinatag ni Leviste. Maituturing daw na libelous ang mga sinabi ng Undersecretary. Pinupuna kasi ni Castro ang umano'y pagbibenta ni Leviste sa kanyang kumpanya na may prangkisa, bagay daw na labag sa batas. Paglilinaw ng kongresista, ayaw naman niyang ipakulong si Castro pero dapat daw siyang panagutin. Kaya civil at hindi criminal case ang hinain niya sa korte. 100... Grabe rin, no? Malinaw kasi yan, eh. Para lamang po sa mga hindi nakakaunawa dito sa issue to. Kasi eksperto na tayo dyan, eh. May PhD na ako dyan, eh. Sa dami na nagkaso sa akin na na-dismiss naman din. Meron tinatawag na criminal at saka yung civil. Anong pinagkaiba nun? Kaya nga marami nagsasabi na yung libel dapat dinidecriminalize. Bakit? Sa ibang bansa, sa Amerika, alam ko decriminalize na yan, eh. Yung civil, damage lang. Okay? Na ikaw ay nanira ng puri, nanira ng reputasyon, nanira ng may malicious kang kasi importante 'yun, eh, yung malisyoso yung pagsabi o pagbibintang na may isang krimen yung ginawa yung tao na 'yon o may isang maling ginawa yung tao na 'yon o paninirang puri ika nga. Kailangan malisyoso yung ginawa mong 'yon. Ngayon, ang problema kasi doon sa criminal, supposedly, although na nag-issue na ang Supreme Court din na medyo hindi na makukulong, basta nakalimutan ko na kung paano explanation ng ginawa ng Supreme Court doon. Pero meron ng issue dyan na kung saan talagang matindi, kung makulong ka man, matindi yung pagkasabi mo ng libel. Pero yung criminal case, kasi kulong yan. Sa criminal case, huhulihin ka. Magaganong ka, yung ganyan-ganyan, yung pangalan ko, ganyan. Tapos, magbe-bail ka. Yan ang gustong-gustong ginagawa ng mga politiko. Sa mga kalaban, lalong-lalo na sa mga media. Actually, usong-uso na yan. Noon pa lang, yung mga local government, yung mga opisyal, mga mayor, mga konsehal, tapos bibirain sila ng mga nasa radio station, ng mga anchor, yung mga local radio station. 'Di ba? Tapos ang gagawin nila para manahimik, kakasuhan nila. Tapos syempre, pagka nagkaroon ng probable cause yun, pag nagkaroon ng probable cause, fiscal pa lang, warrant ka na. So, magigipit ka na ngayon. Kailangan ka na mag-bail. Pag hindi ka nakapag-bail, kulong ka matik.
Tapos marami pa dyan na ginagawa, kinakausap yung piskal. Alam naman natin, medyo yung ibang piskal, delicates din eh. Di ba? Kakausapin, ilalabas Friday night. Tapos ikukulong. So makakapag-bail yung tao Monday na. Ibig sabihin, practically is, ang ano dito ay gipitin lang. Kaya nga pinapa-decriminalize na lang ito para hindi gipitin ng mga politiko yung mga nagkikriticize sa kanila. Marami nang ginawang hakbang ang Korte Suprema para maiwasan na magamit siya ng mga politiko. Pero hanggang ngayon, ginagamit pa rin po yan ng mga politiko para gambalain yung mga nagkikriticize sa kanila. Yung sa criminal case naman, sa civil pala, yung civil case, sinampa naman ito na hindi yung criminal, doon hindi ka masyadong magagambala at kung madesisyonan man ng korte, penalty lang. Pagbabayarin ka lang ng korte. As a matter of fact, ito ay factual na ito ha, sa ground nangyayari. Minsan pa nga, kahit 100 million plus yung kanyang damage na hinihingi, matagal bago masingil yung akusado. Walang nag-i-implement. Napakahirap. Ang punto lang kasi dito ni Libiste ay hindi yung parusahan, hindi yung mag-suffer si Castro. Ang ano lang niya dito ay siya po ay ma-vindicate. Siya po ay masabi ng korte na Castro, guilty ka, mali ka, at tama si Libiste. Lahat ng sinasabi mo, packing fake news. Di ba? At tama si Libiste. Yun lang ang gusto ni Libiste talaga dito eh. Napaka-obvious. Kasi kung gusto niya talaga mag-suffer itong taon to, ipakukulong niya to, criminal case. Hindi eh. Civil lang. Para lang ma-vindicate na tama yung sinasabi niya na hindi totoo yung sinasabi nila inaakusa sa kanya. Million pesos ang halaga ng danyos na hinihingi ni Leviste sa reklamo. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin ngayong araw sinasampahan kay Yusek Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo, pero maaawa naman po ako kay Yusek Claire Castro kung siya po ay kaagad makulong.